Magandang araw po mga mamamayan ng Carmen. Ako po si Web, isang third year student ng University of Southern Mindanao. Galing po kami sa Lami, Kabakan. Kami po ay narito para magbahagi ng salita ng Panginoon. Ito po ay libre at walang bayad. Sino po dito ang nakapamilyar sa tinatawag na purpose na ayuda galing sa gobyerno? Marami siguro, no? Malaking tulong po ito sa ating pinansyal. Pero ang ibabahagi ko po ngayon ay ang 5 P's na galing kay Kristo. Lamang-lamang po ng isang P. At sobra pa po sa pinansyal ang maibibigay nito sa atin. Ano nga ba ang 5 P na ito? Sisimulan ko po sa unang P. Ang unang P po ay ang pag-ibig. Sabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gawin pala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, to the point na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, at kung sino man sumampalataya ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero bakit parang wala tayong nararamdaman na pag-ibig ng Panginoon? Minsan mapapatanong tayo, ilang taon na ako dito sa mundo, pero bakit parang wala akong nararamdamang pag-ibig ng Panginoon? Ano nga ba ang problema? At ito na po ang pangalawang P, ang problema. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino bang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil po yan sa ating mga kasalanan, dahil sa mga bagay na ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Sabi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapag po tayo ay namatay na, dalawa lamang po ang ating patutunguhan: kasalanan, kamatayan, or nagliliyab na asupre. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Sabi sa Pahayag 21:8, subalit malagi ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapit, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre, at ito ang pangalawang kamatayan. Lahat po ng mga gumagawa ng mga gawain na iyon ay mapupunta sa nagliliyab na asupre. Sino po dito ang gusto mapunta sa nagliliyab na asupre? Wala, di ba? Siyempre, kahit ako, ayoko. Paano ba natin maiwasan ang nagliliyab na asupre? O paano ba tayo makakapunta sa buhay na gusto ng Panginoon para sa atin? Dito na po papasok ang ikatlong P, paraan ng Panginoon. Sabi sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus lamang po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang ibang daan tungo sa kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang po ni Hesus Kristo na ating tagapagligtas. At ang kaligtasan po ay hindi nabibili ng pera. Sabi sa 2 Pedro 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Mas kilalanin po natin ang Panginoon, hinihintay lamang po tayo ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at pagsisihan at talikuran ng ating mga kasalanan. Pamuhay na naayon sa kalooban at gawin Panginoon siya sa ating mga buhay. At ang ika-4 po na P ay ang pag-imbita. Sabi sa Pahayag 3:20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung hindi naman ang aking piling at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Kung atin pong bubuksan ang ating mga puso at tiringgin ang salita ng Panginoon, siya po ay mananahan sa ating puso at sa ating buhay, at tayo po ay magiging sa Panginoon. At ang huling P po ay ang pagdesisyon. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya
na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ito po ang didesisyon o ang pagtugon sa panawagan ng Diyos na kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso, tayong sasampalataya sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, tayo po ay maliligtas. Yan po ang ito po ang 5 P at kung ikaw po ay handang tanggapin si Jesucristo na yung personal na tagapagligtas, ako po ay mananalangin sa iyo at maaari ka sumunod sa panalangin na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, nagpapakumbaba po ako ngayon sa inyong banal na harapan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Nasusuway ko po ang inyong mga utos at sarili kong kagustuhan ang aking sinusunod. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkasala laban sa inyo. Pinagsisisihan ko po at tinatalikuran ang makasarili at makasalanan kong pamumuhay. Sumasampalataya po ako sa inyo, anak na si Jesucristo, na siya ay namatay sa krus upang bayaran ang lahat ng kasalanan. Siya ay iniibig at nabuhay muli sa ikatlong araw. Panginoong Hesus, hindi ko po kayang iligtas ng aking sarili, kailangan kita sa aking buhay. Buong puso ko akong nagtitiwala sa iyo bilang aking tagapagligtas. At buong puso rin po akong nagpapasakop sa iyong banal, sa iyong bilang aking Panginoon. Pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang aking Panginoon. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking susundin. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo po sa akin ang iyong banal na espiritu upang tulungan ako mamuhay ayon sa iyong kalooban at plano. Maraming salamat po sa pagdinig mo sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ikaw po ngayon ay anak ng Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at God bless.